Ganito magtono na export. Sasagad nyo lang yung minor. Yan. Yan, sagad. Tapos dito, sagad din. Sagad. Yan, sagad. Ngayon, ilalabas natin ang ere. Unti-unti. Kung saan siya magwawild, doon natin ibibigil yung pag-pH. Unti-unti lang ang pH. So yan mga kamekaniko, magandang araw ulit sa inyo. Meron tayo ngayong another unit. Yan. Suzuki X4 ulit mga kamekaniko. Yun, oh. Ayan. Ang may-ari nga pala mga kamekaniko ay taga Santa Teresita, no? Santa Teresita, Batangas. Yan. Ang pangalan na yan, shoutout ko na lang yung pangalan. Yan ang pangalan, si Nico. Yan, nasa screen. Yan, pakita ko sa inyo yung unit niya. Ito yung unit niya mga kamekaniko. Medyo maganda pa naman siya, parang naka street bike ganon. Hindi tayo ngayon mga kamekaniko mag all stock. Ang gagawin natin ay parang magbi-build, restore, ganon. Kasi papipinturahan ng may-ari lahat ito. Tapos tayo yung magkakabit ng mga pyesa niyang binili, gaya ng manubela, yung bagong outer, yung bagong mga preno. Pero yung mga gulong, ayun na rin mga kamekaniko. Siguro papalitan na lang natin ng rayos. Kasi wala rin tong wiring. Yan o, putol nga eh o. Tapos yan, ito yung mga wiring niya, napakasama. Tapos yung ano niya, repaint, medyo masama na nga rin daw yan, kaya pinagagawa sa atin. Pati yung chassis, yan, yung mga swing arm. Bali, restore ng konti, tapos i-build natin ng street bike, yan. Itsura niya. Yung mga makina, yan, repaint natin yan lahat. Ayusin natin itong mga kalang-kalang niya. PVC lang yung kinalang. Mapapalagay na yung pang-sleeve natin mga kamekaniko. Tapos itong headlight, tabingi pa nga oh. Tabingi pa yung headlight niya mga kamekaniko. Tapos sabi ko yung mga spacer, bibili tayo ng medyo maganda-gandang spacer. Kasi papalitan nga din pala ng habare, small hub mga kamekaniko. Ayan. Ayusin natin yung makina. Tapos mga kamekaniko, din nga pala ay sabi ko sa may-ari ay maingay yung kanyang makina. Kahit hindi ko pa napapandar, alam kong maingay. Alam nyo bakit? Kasi yung kanyang tadyakan, pag tinatadyakan ko, nalagutok. Para oh, tingnan nyo. Oh. Diba? Dinig nyo ba? Ito na. Yun oh. Yun oh. Ngayon mga kamekaniko, paandarin muna natin tong unit. Lilinisin lang natin ang karburador. Kasi napa-stock to kasi ang may-ari daw nito ay nasa Korea. Ginagamit lang daw tong motor na to pagka bagong taon. Ngayon, ang unang step natin gagawin diyan, pagka ganyan napa-stock, lilinisin natin yung karburador tapos check natin yung kuryente. Para mapadinig ko din sa inyo mga kamekaniko yung makina kung gaano kaingay. Yan. Paandarin lang natin mga kamekaniko. Yan, pinasok ko na dito mga kamekaniko. Pagka kayo may mga unit na X4 na matagal na hindi nagamit, una nyo lang i-check mga kamekaniko. Saka sa mga kahit anong mga motor, ganito lang naman din yung una yung diagnose eh. Tatanggalin nyo yung spark plug para madaling sipaan. Para ma-check natin yung kuryente kung meron. Kasi napa-stock nga siya ng siguro isang taon, hindi ko natanong, pero sabi sa akin napa-stock na raw. Pag natanggal nyo yung spark plug, susihin nyo, check naman natin kung may kuryente. Meron naman. Kita ba? Ito pa nila, pakita mo. May kuryente. Okay naman, normal.
Ngayon, check naman natin sa carburetor. Carburetor naman yung lilinisin natin. Ganun lang yung gagawin niya. Lilinisin lang natin yung carburetor. Ito yung carburetor niya. Lilinisin lang natin, paniguradong nag-corrosion na yan. Yan, nakalag na natin mga kamekaniko. Napansin ko sa kanya, wala nang hose ng bomba ng langis. Tapos, local na yung kanyang carburetor. Oh. Kimoro na. Kita ba nila? Kimoro. Ngayon, buksan natin. Yun, tingnan yung loob. Yan o. Tingnan yung loob mga kamekaniko. Yan. Pagkarume, tingnan nyo, pakita ko sa inyo. Yan o. Yan. May konting tips lang ako sa inyo mga kamekaniko pagka kayo mag-i-stock ng motor o kahit anong motor. Ugaliin yung i-drain yung carburetor para hindi masira yung inyong carburetor yan, oh. Kasi masyadong malakas yung gasolina para iwanan nyo dito ng matagal sa loob ng carburetor yan, oh. Pagka iiwanan nyo yung motor ng kaya hindi nyo bubuhayan ng 1 taon yung motor o 1 buwan, yan, tanggalin nyo muna yung gasolina sa carburetor para hindi siya masira yung loob. Okay naman, edi yun nga, nasisira tong loob. Yan. Linisin lang natin tapos paandarin na natin. Yan. Natapos na natin linisin mga kamekaniko. Ang adjust ng air niyan ay sagad muna. Mamaya na natin yung bibihit. Pag umandar na, kabit ko na yung spark plug, try natin kung buhay eh. Pa rin. Andar na. Ngayon nga lang makina. Andar ah. Wala sa tulong makina nito ah. Ay mandar. Kalag ulit natin sa plug. Yan, pinalitan lang natin yung spark plug na luma rin. Doon sa isa, tinesting natin. Testing ulit natin. Ayaw humigop ng gas ah. Parang walang gas ah. Yan. Parang patay ang gas. Ayaw pa rin ah. Yan. Tono naman natin mga kamekaniko. Ganito magtono na export. Sasagad nyo lang yung minor. Sagad. Tapos dito, sagad din. Sagad. Sagad. Ngayon, ilalabas natin ang ere. Unti-unti. Kung saan siya magwawild, doon natin ititigil yung pag-behave. Unti-unti lang ang behave. Yan, wild na siya. Pwede na natin ibaba yung kanyang minor.
okay na siya. Pagka ang export hindi nag-minor sa ginawa nyong ganon, may ibang problema. It's either sa kuryente, it's either sa oil seal. Kulang sa oil seal o kaya sa kuryente. Yan. Ito naman, tumuga siya, nag-minor siya. Kita nyo naman. Okay siya, nag-minor. Nakihigit na lang. Ganun lang magtono mga kamekaniko ng export. Yan. Pero kung in case na hindi nga siya magmi-minor, pag ibinabal nyo yung minor, maaaring singaw yung kanyang oil seal o kaya yung kuryente mahina. Yan. O kulang pa sa linis yung karburador. Okay na, maingay lang ang makina mga kamekaniko. Yun o. Dinig niya. Kakalampagan o. Hop. Parang nag-uumpugang bato, no? Pero tahimik ang makina niya, meron lang talagang naumpog. No? Ha? Ayun ang hahanapin natin mga kamekaniko. Total, nasabi ko na naman sa may-ari ito, i-overhaul natin para makita natin kung ano yung sira. Ano? Alpaga na yun ha. Yan, abangan nyo mga kamekaniko yung part na tayo ay magbibiyak na. Pero ngayon mga kamekaniko, tayo ay babaklas-baklas muna natin itong unit na ito. Babaklas-baklasin muna natin. Usok na. Abangan nyo na lang yung part na tayo ay magbibiyak ng makina. Yan. Abangan nyo na lang kung anong part nyo. Ngayon, samahan nyo naman ako. Magkakalag-kalag na tayo dito. Yan, kakalagin na natin mga kamekaniko. Tatimlapse lang natin para hindi gumainit. Let's go. Yan mga kamekaniko, ito nga pala estado ng wiring niya. Yan, naka full wave siya pero ang wiring ito lang. Yan. Oh, pang speaker ang nilagay. Shoutout kay Kuya. Siguro DIY lang to. Ayan. Speaker wire. Yung nilagay niya. Parang naka full wave na rin. Tapos yan. Susian. Ito lang yung harness niya. So yan, nagagawin din natin ang harness nga pala to mga kamekaniko. Bubuhin kasi natin lahat to. Yung mga ilaw, placer. Tapos yung mga space at papaltan natin. Kasi PVC lang yung nilagay. Yan o. PVC lang. Kapalitan natin ng slips to. Yung spacer. Ano naman. Yan. Ito. Yan. Yan. Tanggal ulit tayo mga kamekaniko. At kakunti na naman, makina na lang ibababa natin. So mga kamekaniko, natapos na nating baklas-baklasan at aray. Pakikita ko sa inyo yung mga nabaklas na natin. Yan mga kamekaniko, at baklas-baklas na. Andiyan na lahat. Tatabi ko lang yung mga pipinturahan, edi yan, magpipintura na tayo pagka ano. Yan, chassis. Tatanggalin ko pa nga para yung center. Yan. Kalag-kalag na, wala nang natira. Yung makina, abangan nyo, sasamblas din natin yan. Bago natin pinturahan syempre. Yan, mga tangke. Alright. Yan, paano mga kamekaniko, hanggang din nila ulit ang ating vlog. At abangan ninyo bukas at tayo magbablog. Baka tayo makapagpintura ng tangke o yung makina o kaya rin chassis. Basta maintindihan na lang kung ano yung una natin gagawin bukas. Hanggang din na nga lang ulit ang ating vlog. At salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin pagre-restore. Ayan, bukas na nga lang. Love you. Peace out.